Ligtas ka na ba? Tingnan mo yung katabi mo mabuti. At seryosohin mo, ligtas ka na ba? At mo, magdududa yan. Mapapaisip ka ng pagkalalim-lalim sigurado. Sa umagang ito, dito lang lahat ang mata. Huwag doon, kasi napakahalaga po ng pag-uusapan dahil ito ay yung tanong sa inyo kanina, ligtas ka na ba? Amen. Buksan mo natin ating banal na Bible, Holy Bible sa Luke chapter 13, verses 22 to 30. At makikita po natin dito sa narration dito, sa narrative na nagsulat ni Dr. Luke. Luke chapter 13, verses 22 to 30. So dito po ay makikita na nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon. Ayan po ang setup. Na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at manggangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling na mauna at may nauunang mahuhuli. Pinagpala ng Panginoong Hesus ang kanyang salita. Praise God! Dito po ay kaya seryoso po ang usapan. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Amen. Diba na? Ito ay, naglalakad si Jesus. Pareho natin ngayon. Tayo ay patungo sa isang syudad. Amen? Pero bago tayo pupunta sa syudad, akyat muna saglit. So dito po, si Jesus ay papunta ng Jerusalem. At habang naglalakad siya, may tinanong, at ito yung seryosong tanong. Sabi, Panginoon, ay Ginoo. Tumawad pa talaga siya. Tanggalin ko na ng tanak kong botol. Palit tayo ng mic. Hello. Yan, mas maganda. So dito po, sabi rito, ay may isang tao nagtanong kay Jesus. Ito yung tanong na napakahalaga at seryosong tanong. Anong tanong niya? Ginoo, kung konti lang ba ang maliligtas? It's a serious question. It's a question ng salvation. At ang sagot ni Jesus ay isang utos. Hindi niya sinabi na, okay lang, tanggapin mo ko, ligtas ka na. Hindi yon ang sinagot ni Jesus. O di ba napakadali, manalangin ka ngayon at ligtas ka na.
At gano'n naman talaga yung pinapaalam ng iba. Pero si Jesus na itong kausap nitong taong ito at ang sinagot sa kanya ay iba. Alam mo sinagot ni Jesus sa kanya? Which is, yun din ang utos ni Jesus sa ating lahat. Sabihin mo sa iyong katabi, itong utos ni Jesus. Strive or make every effort to enter through the narrow door. In short, sa Tagalog, binasa natin dito kanina na pagsikapan mo. Sabihin mo sa katabi mo, pagsikapan. Kung marami pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Now, there's the key word. Kasi ang pamagat ng ating ang sermon na to ay the narrow door. Ang makipot na pintuan, choices and challenges. Amen po? Choices and challenges para makapasok sa makipot na pintuan. Sabihin mo sa katabi mo ulit, magsumikap ka makapasok sa makipot na pintuan. Nakita niyo ba na sabi ni Jesus ay pagsikapan? Ano ang ibig sabihin ng pagsikapan? Gawin mong lahat ng pwede mong gawin, makapasok ka lang. Hindi pwedeng, di, tumanggap naman ako kay Kristo, okay na ako, save na ako. Tapos mamumuhay ka sa kasalanan, hindi po pwede. Sabi ka mo, hindi pwede. Tayong lahat ay mga bagong nilalang. Amen po ba? Sino mga bagong nilalang dito? Pumalakpak sa Panginoon. Kasi seryoso, masama to. Pag nakita mo kaya si Jesus, ang sasabihin niya sa'yo, pareho pa rin. Magsumikap ka ang makapasok sa makipot na pintuan. Parang ang bigat, ano? Ang salong ng kwaning, Ginoo, kung konti lang mamaligtas, ang sagot ni Jesus sa kanya, diretso. Magsikap ka makapasok. Di ba? Akala ko, Lord, salvation by grace. Di ba? Yan naman argument natin, di ba? Lord, salvation by grace. Niligtas mo na ako. Amen. May mali ba? Sabi ni Lord, yes, niligtas kita. Ngunit, isang buhay mo ang kaligtasan na binigay ko sa iyo. Amen. Solve na ba? Now, makikita natin na hindi ito madaling gawin. Aminin man natin bilang Kristiyano, we always face, humarap tayo sa mga hamon at mga pinipili natin. Challenges at choices. Amen? Macha-challenge ka, pipili ka ng choice para isagot mo doon sa challenge. Which is, in other words, hindi nagiging madali. Kanina kung nasa Sunday school kayo, ang revelation ng Diyos ay napakaganda, spiritual blindness. Or, meron tayong mga blind spot. Pag mga blind spot, ito yung mga hindi mo nang nakikita na nangyayari na sa paligid mo. Kaya ito yung utos ng Diyos. At utos sa ating lahat sa umagang ito. Sabihin mo, huwag kayong ma-distract sa mga dumarating. Sabihin nyo, magsumikap ka. Hindi ito exempted. Kasi pag si Kristo ang ating kaharap, same sasabihin niya, pagsumikapan mo ang makapasok. Sapagkat everyday life challenges, sometimes easy, sometimes very tough. Amen po ba? Hindi po madali. Pero dahil nga sasabihin natin na kasama ko naman si Lord, ang tanong, mamaya kasi puro tanong yan eh, when did you, mamaya yan. Kasi kayo rin ang sasagot, tayo rin ang sasagot. Mas maganda na tayo lahat ay handang-handang iligtas. Iligtas saan? Sa presensya ng kasalanan. Nasaan pa tayo ngayon? Ligtas na ba tayo lahat? May duda pa. Ligtas tayo sa kabayaran ng kasalanan. Pero sa presensya ng kasalanan, nandito pa tayo. Tama, mali. Tama, di ba? Araw-araw may tukso para magkasala. Si Satanas bang nagkakasala? Hindi. Tayo yung pipili. Hallelujah. So dito ngayon, sabi ni Lord, the same thing sa sinagot niya 2,000 years ago, pagsumikapan mo. Hindi yan trabaho ng katabi mo. Trabaho mo yan. Ikaw yung pipili, ikaw yung gagawa, ikaw yung tutugon, ikaw yung susunod sa panawagan ng
Panginoon. At ikaw rin yung tutugon sa utos ng Panginoon at ikaw din yung tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Hindi yung katabi mo. So tingnan natin dito na merong application. Kaya po, china-challenge tayo ngayon. Siguraduhin mong ligtas ka nga talaga. Sabi sa katabi mo, ligtas ka na ba? Kapag hindi pa, manigurado ka. Amen? Dapat nagsisi ka na, tinanggap mo na si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas. At ngayon ay namumuhay na hindi na makasalanan. Tingnan natin, kasi baka nagkakalimutan na tayo eh. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago? Makasalanan ka pa ba? Hindi na kasi ikaw na bago, nilalang. Wala na ka sa dating pagkatao mong makasalanan, ikaw na bagong nilalang. Ang ginagawa ng diablo ay, hindi, makasalanan ka. Eh kayo naman, oo nga. Hindi po pwede. Ibig sabihin, walang silbi yung ginawa ng Panginoon sa krus. Dapat ikaw rin namumuhay na isang bagong nilalang. Tama, magkakamali ka. Pero hindi ka na yung makasalanan nakikita ng Diyos. Ikaw isang taong magsusumikap. Mamuhay ng banal, tapat at totoo na sumusunod sa Diyos. Amen. Yan ay hindi madali, lalo na sa mga kabataan ngayon kasi itong generation na to. Pero mapalad kayo dahil ang generation na to, ito yung generation na nakikita mo na ang katuparan ng propesya sa Biblia. Yung mga nauna, hindi nila maintindihan yung panahon ngayon. Kasi ngayon, nakikita na natin yung nangyayari sa ating paligid, sa ating mundo, na nagbabago na, natutupad na lahat ng nasabi ng Panginoong Yesus. Kaya nga tinanong ko kanina yung pangpitong trompeta ba? Ay, ito na ba yung, baka nasa gitna tayo ng rapture, ng big tribulation. Lilinawin ko na para sa inyo sa mga may misteryuhan. Ang pagkatapos ng siningit ko lang po baka naligaw kayo. Ang pagbuga sa trompetang pangpito, ito po yung umpisa ng pagbuhos ng buot ng Diyos. Amen? So hindi po ito yung sa mid-trib. Pre-trib ay yung mga judgment. Yung mga other seals. Pagdating dito sa trumpet, ito na po yung puot ng Diyos. 7 years na puot ng Diyos. Okay, balik tayo dito. Kaya hinahamon tayo para hindi tayo malaglag sa puot ng Diyos. Hindi tayo niligtas para dumaan sa puot ng Diyos. Amen po? Malinaw. Kaya mga nag-aaral, ilagay nyo maayos siya para hindi kayo maligaw kung pre-trib, mid-trib, post-trib. Lilinawin na lang natin mamaya ulit sa klase. So ngayon po, brothers and sisters, pag sumikapan mo talaga, in your schooling, in your anywhere ka nilagay at ang role mo dyan ay para magsumikap, ipakita at isabuhay si Kristo sa iyo. At sasabihin ko, hindi madali. Kahit si Charlie Kirk na lang mismo na palatastasan, nakikipagtalastasan at talakayan sa mga may sa with sense at tama at salita ng Diyos, yung iba talaga hindi talaga maintindihan. Amen. Ipipilit nila kahit na yung hindi makatotohanan, hindi makarealidad, basta't ang feeling nila, yun ang totoo sa kanila. So dito po, tayo po iharap dyan. At nananawagan ang Panginoong Yesus sa umagang ito, magsikap kang mabuti. Sabi mo sa katabi, magsikap kang mabuti. Alam ni Lord lahat ng inyong haharapin. Amen? Pero, anong pangako ng Diyos pagkaharap na tayo sa mga ganitong sitwasyon? Dapat alam ninyo ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan ni babayaan. Kaya lang kapag dumarating to, parang hindi, nababayaan ka sa paningin mo. Nagre-reklamo ka na. Nakakalimutan mo na ang pangako ng Diyos. So paano po to? Kailangan mo ay puno ka ng kayamanan ng salita ng Diyos. Yan mga next sermons, next Sunday, abangan nyo kasi practical na to na i-apply ninyo. But today is the same call and command. Just make every effort. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Deny yourself. Hindi ito madali, ang dali pag-usapan. Pero dumaan kami sa maraming pagpa-process ng Panginoon. Hindi po siya ganoon. Basta ang mahalaga, willing ka na magpabago sa Panginoon. Willing ka na magpaturo sa Panginoon. Nagpapakumbaba ka na gusto mo talaga maligtas. Kasi nandito pa tayo sa presensya ng kasalanan. Di
Di ba? Paglabas mo pa lang dyan, kasalanan na agad yung nag-aantay sa'yo sa kanto. O baka man, nasa pintuan lang dyan, kasalanan. O sa loob pa lang, baka yung isip mo, nagliligaw na. Nagkakasala ka. Baka may ibang iniisip mo. Uy, si sister ang ganda. Uy, si brother ang macho. Tapos, alam niyo ba na hindi mo na kailangan lumayo para magkasala, nasa isipan mo na lang ngayon. Napupot ka sa kapwa mo, nakakasala ka na eh. Hindi mo na kailangan pumunta sa club. Hindi mo na kailangan manood pa ng kung ano-ano. Nasa isipan mo na kasi ang dami ng sinaksak ni Satanas dyan. Yung mga suggestion niya sa panonood mo sa internet, ang dami nang nasuggest sa'yo ng kalaban. Amen? Makakita ka lang ng ganito na gusto mong panoorin pa. Ang daming suggestion, pero these are the challenges and you are to apply according to the Word of God. Ikaw ang apply kung Word of God ba i-apply mo o yung makalaman ang i-apply mo. It's your choice. The challenges will be there, but the choices are yours to make. Amen. Sinong pipiliin mo kaya? Magsumikap kang pumasok sa makipot na pintuan. Paano yun, Lord? Yan tapat-tapat ko. Sasabihin ni Lord, di ba utos ko mag-fasting ka? Masipa ka. Ang takaw-takaw mo. Sabi na nga, one rice lang, hindi one caldero of rice. Hallelujah. Di ba? Hindi ka lang sinasabi ng Lord na, alam nyo, ang prayer is a weapon, but fasting sharpens the weapon. Amen? Hindi ka lang gaganda, magiging slim ka pa. Di ba? Magiging napakagandang tingnan kapag ikaw ay spiritually fit, physically fit. Para makafit ka sa makipot na pintuan. Amen. Kasi hindi madali. One of the deadly sins, brothers and sisters, is gluttony. Katakawan. Matatakaw dyan, mag-fasting ka. Hallelujah. Hindi naman yung forced fasting ka. Ilang beses nang tinalakay ng mga pastora natin. Nagpa-fasting ka kasi para gusto mo lang maging magandang forma. Hindi po yun. Kaya ngayon, kung sa tingin mo, alangan pagkaligtasan mo, kailangan mo mag-fasting. Lord. Kasi kung minsan sasaksakan ka ng demonyo ng, doubt. Tinanggap ko na ba talaga si Kristo? Kaya makakarating ba talaga ako sa tawag nito? Maliligtas ba talaga ako? So kung minsan mag-iisip ka na, nagda-doubt ka na. Nararanasan niyo ba yun? Possible na hindi, Si John the Baptist nga nag-doubt, kayo pa. Lalo na pag dumarang ka sa matitinding pagsubok. Mag-iisip ka, Panginoon, nandiyan ka ba? Aawit ka na ngayon, natutulog ba ang Diyos? Lord, you seem so far away. Akala mo naman, Ano yung awit na yun ni Don Moen? Na paglungkot na lungkot ka, akala mo wala na ang Diyos sa buhay mo, na naiwan ka na. Dumarating yung puntong yun, but the call today is the same. Magsumikap ka. Madali ba magsumikap? Sino mga day shift dito? Diba? Madali bang gumising ng umaga? Mga estudyante, madali bang gumising ng umaga para pumasok? Lalo pa papasok ka, wala ka pang baon? Talaga mahirap. Hindi madaling magsumikap. Sa mga hindi pa nagtatrabaho, sa mga nag-aaral pa lang, akala nyo matindi na yung pagsusumikap nyo. Kapag naging pamilyado na kayo, kasi mahilig talaga kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, at sa patungin, mag-aasawa ka, akala nyo ang dali-dali. Kasi kung galunggong sa umaga, galunggong hanggang gabi, hanggang mamatay ka, galunggong na yan. Ang ibig ko sabihin, kung sino yung pinangasawa mo, forever na yan, na nasa lupa kang I'm not saying forever, lifetime. Mali yung forever, ang forever si Lord lang. Pero pag kayo talagang ibig sabihin niyan, i-apply ninyo itong pagsumikap. Magsusumikap ka. Ano yung patalastas? Kanino ka nababangon? Nescafe. Di mo ba? Kanino ka bumabangon? O ngayon, paggising nyo ba, naisip nyo, ano ang aking, ba't ako nabubuhay pa? Anong role ko? Anong gagawin ko? Lord, nandito lang ako kung gagamitin mo ako. Amen? Kasi darating yung time talaga na magsasawa ka sa buhay, nakakapagod. Kayod ka ng kayod, ipon ka ng ipon, lalo kang lumalayo sa Panginoon.
Kaya pagsusumikap ka, kasi kapag walang-wala ka, magsusumikap ka, manalangin na magkaroon ka. Amen? Kapag nagkaroon ka ng sapat-sapat at sobra-sobra, magsumikap kang manalangin na maging tapat ka. Which is, believe it or not, hindi ito madadali. Kasi ang mga choices, kapag walang-wala ka, pwede kang matutong magnakaw. Kapag sobra-sobra naman ang meron ka, pwede kang maging palalo. Ano yung palalo? Wala ka ng paki. Mga guys, maging mayabang ka na. Kaya sa tingin nyo ba, ang pagsusumikap ay pag naabot ko na lahat ng dreams ko? Hindi. As long as you breathe, magsusumikap ka na makapasok sa pintuang makipot. Hindi po yan one-time command. It's a lifetime command. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang praise the Lord. That's it. Kasi hindi po madaling magsumikap. O di ba? Ang ating pong gawain ay ganitong oras. Ang gagawin natin, dapat simbanatan, painawa. Okay lang naman, manood na lang ako sa live. Okay lang, makinig na lang ako. Ano bang sabi ng Hebrews? Huwag kaligtaan ang pagtitipon. Hindi panunood. Hindi pakikinig. At magsusumikap ka personally, araw-gabi. Anong gagawin mo? Mamroblema ba? Magnilay ka sa salitang yan kung gusto mong magtagumpay. Madali bang mag-aral ng salita ng Diyos? Lalo pag nakita mo rito, mga halimaw, yung mga anghel, hindi mo na maintindihan, ano, magninilayan ko dito. Yun nga yung problema yung intindihin eh. Mga trumpeta, mga silyado, hindi ba, ano ito mga to? Mga tikbala, mga demonyo. Amen? Halos hindi mo na talaga. Kaya nga, sabi ni Lord, pagsikapan mo, pag nilayan mo yan araw, tuloy. Hindi yung linggo-linggo lang, nandito ka, okay ka na. Paglabas mo, kung mayroong gathering na malalaki, akala mo kung makaiyak ka, pati sipon mo, tumulo na. Tapos saka ka, Lord, binigay mo na buhay ko. Tapos paglabas mo, nakita mo lang si Tokmol at saka si Tikbalang, na-inlove ka na. Wala na naman. Who's your first love? Jeez! Lilingon ka pa eh. Jack! God is developing now. One day you will face this word again. Haharap tayo sa Panginoon lahat. Sabi ng katabi mo, haharap ka sa Panginoong Jesus. Kung makakaharap ka doon, ha? Okay? Nawa, bago mag-Ezekiel war, Ezekiel 38 war, ay marapture tayo. Amen? Magsumikap ka lang yung maging totoo. Sabi ng katabi mo, magpakatotoo ka na, oy. Huwag ka ng clown. Alam niyo yung clown? Nag-makeup para hindi nakakayang mag-perform. Huwag ka nang magkunwari, huwag mo na sayangin yung oras. Darating si Lord anytime. Ang sabi niya, magsumikap ka. Tingnan niyo ha. Testing natin. Baka sabi lang, nagpapata. Wala akong alam sa inyong mga buhay-buhay. Pati ako, nagsusumikap dyan eh. Pagdating ng Lunes, anong unahin mo? Of course, sa estudyante, school. Sa may trabaho, trabaho. Asan ang Bible mo na nun? Ano ito may Bible ko? Ano ito may Bible ko? Kulang pa! Kaya kung ganyan ang habit mo, ay naku, putol-putulin mo na muna saglit. Siguraduhin mo na marami kang pera at may Bible ka sa kusina, sa kubeta, sa... ay, nandito pala. Na bawat lingon mo may Bible. Pero wala rin namang kwenta kung hindi mo siya pinagninilayan. Pagandahan tayo ng Bible. Palakihan. Paliitan. Kawawa yung mga matatanda din naman ito. Kala mo nasisinaw pag binabasa yung Biblia. So brothers and sisters, the challenge is still the same and the command is strive or gawin, magsumikap ka makapasok sa makipot na pintuan. In short, makipot. Bawal ang oversize. Hindi siya makakapasok. Okay. Ito yung paggising ng Panginoon at para hindi kayo kampante na isa sa maging sanhi yung mga kolesterol. Ano? Kasi dito, sa Luke 13 verse 25 to 27, mga kapatid, makinig kayo mabuti rin lo.
Luke 13 sa 25 to 27, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas. At katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. In other words, hindi ko kayo kilala. Inulit na naman ni Lord. Nakakatakot po yan. Oh Lord, nagpabaptize ako 3 times. Tapos sasabihin ni Lord, hindi kita kilala. Di ba yung natatakot dito? Kaya matakot na tayo na huwag nating parang reliyon na mag-church tayo. Hindi. Siguraduhin mong kilala ka ng Panginoong Jesus. Ito pa sinagot nila. Tingnan nyo mabuti at pakinggan nyo mabuti ang sasagot ng mga ibang maiiwan at hindi kilala ni Lord. Kasi naka-fellowship nila si Lord. Ano sinabi nila? Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. Ay, naku, saan pa si Lord? At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Naku po, ano to? Nakipag-communion din kami, Lord. Hindi lang yun. Nakinig din kami sa aral mo. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Or in other words, hindi ko kayo kilala. Sa ibang translation, mga mapaggawang masama. Or kapag ikaw ay bagong nilalang na, brothers and sisters, hindi ka na yung dating nilalang, huwag ka nang mamuhay na patuloy sa kasalanan. Walang bagong nilalang o naligtas ang Panginoon na nagpapatuloy magkasala. Kaya hindi ka makikilala ng Diyos kasi binigyan ka na ng kaligtasan, hindi ka namuhay na karapat-dapat na niligtas niya. Amen. Kaya tuloy, kahit anong sabi mo, Lord, buksan mo. Di ba, Lord? Nag-share pa nga tayo ng manok eh. Nag-share pa nga tayo ng rice. Sabi ni Lord, di kita kilala. Nabigets niyo ba? Hindi ito biro. Ngayon pa lang, dapat alam mo na ang totoong kalagayan mo sa Panginoon. Huwag mong sabihin ang Panginoon ang nakakalag. Ikaw ang may alam kung nabubuhay ka ba ng totoo, tapat, banal sa Panginoon sa pamumuhay mo ngayon. Sa pag-iisip mo, sa pananalita mo, sa pagkilos mo, sa pananamit mo, sa pag-iisip mo, alam mo na kung ikaw talaga ay sa Panginoon o hindi. Bulag lang ang hindi makakakita nun. Spiritually blind people will not see that. Dapat alam mo na kahit anong gawin, ay susunod ka sa Panginoon. Saktan ka man, siraan ka man, ang importante, ikaw at ang Panginoong Jesus. Kung anong respond mo, paano ka mag-react, ano ang iyong magiging direksyon, ano ang iyong pinaninindigan, dapat Panginoong Jesus. Nothing personal. Amen? Amen. Nakikita niyo na ba? Huwag niyo sabihin na si Lord nakakaroon ng kaligtasan niyo. Ikaw yun. Alam na natin na pa ako si Lord? Kinakanta, dinideclare natin. Diba? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, the only Son. Di ba? Niligtas. He will come again to judge the living and the dead. Alam na natin, we believe these things. Nagko-communion ka, pero what are you doing with your personal life? How do you think? How do you talk? How do you walk the talk? Paano mo sinasabuhay ang mga utos ng Panginoon? Kasi, sabi ni Lord, my sheep hears my voice. Ang mga umiibig sa akin ay sumusunod sa mga utos ko. Yan na naman, nasa Bible po lahat yan. Pinag-uusapan lang natin ngayon para magising-gising ka na walang nagbago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's coming soon. At dito nga is, mapalad daw, sabi ng ating Panginoon Jesus, yung makakasalo sa kanyang hapag. Pag sinabing hapag, di ba? Lahat ba iniimbita niyo sa inyong hapagkainan? Hindi, di ba? Yung mga close lang sa'yo, yung gusto mong kasalo sa hapagkainan, ang hirap po kumain kapag may, hindi, alam mo, masama loob niya sa'yo tapos kakain together, ang hirap kumain nun. Parang napakahirap. Literally, I mean literally. Talaga alam mo na, hudas yung katapat mo, na kumakain ka, alam mo na, kakain ka lang pero hindi kayo masaya. Totoo.
Kasi puro kayo clown. Nakangiti, pero make-up lang yung umiti. Mahabang ang kilay, hindi naman niya kilay yun. Ay, bili ka sa Shopee, marami. Okay? So, nakita natin sa verse na ito that the door one day will be shut. Ano tong door na ito? Ngayon kami nananawagan sa iyong kaligtasan. Nananawagan ng Panginoon, pinapabot niya na gusto kanyang maligtas. Amen. Hanggang kailan mo tutugunin ang panawagang ito? Hanggang kailan mo pag-aantayin ang Panginoong Jesus? Kasi may oras talaga na isasarado niya na ang pintuan. Anong pintuan ito? Salvation by grace. Titigil na. Anytime pwede niya nang isara ang pinto. Ang tanong, nakapasok ka ba sa makipot na pintuan yun? Yung salvation by grace na pinto, bukas pa ngayon. Huwag mong antay na isarado na ng Panginoon. When you are saved, dapat ang ebidensya nito is living by grace. Namumuhay ka ayon sa grasya ng Panginoon. Ang grasya ng Panginoon, ano? Salita niya isinasabuhay mo. The Word saves. The Word heals. The Word sets free. The Word of God is life. Amen? Nabubuhay ka lang ba sa tinapay? 50-50 ka. Di ba? Tayo nabubuhay sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lang sa tinapay. Bakit kailangan ng tinapay? Kasi nandiyan ka pa para maging witness. Pero ang pinakamahalaga, tinapay na isip ng bata. Ang mahalaga ay ang kaligtasan na spiritual. Naririnig ko lahat yan. Okay, mag-alala. Tinapay? Nagising bigla. Bata. Tinapay? Okay lang kasi pag dumating si Lord, ligtas ka naman. Bata ka pa eh. Pero yung mga matatandang bata pa rin ang isip, ewan ko na lang. Alright. So the first challenge is the call of God to make every effort. The second thing that we should realize, brothers and sisters, isasara ng Diyos ang pinto. May nakakaalam ba kung kailan ito isasara? Wala. Parang panahon ni Noah. Si Noah, nagtayo ng arka, at nung dumating, basta't gumawa siya at sinabi ng Diyos, isara mo na. May ulan na ba nun? Wala pa. Basta't sinara. At nung umulan, doon na. Doon na nagpanik ang lahat. Ayagi! Gulapla. Patay. Kaya ngayon gawin nyo, make every effort to remain true and pure to God. Make every effort to pray, care, share. Hindi po yan madadali. Hindi po yan. Pero makikita ng Diyos na even though kung anong meron ka, gamitin mo, gawin mo lahat ng makakaya mo, ang sarili mo ay sure, at sila din ay paabot mo man lang kahit paano. Kung makinig sila, praise God. Kung ayaw, praise the Lord pa rin. Ang mahalaga, ikaw ay naging good and faithful servant. Amen ba? So yan po yung judgment. Anytime pwedeng magsarado yan. Hindi September 25, lampas na. Naiwan tayo kung ganun. Hanapin ko mamaya yung nag-prophesy nun. Ang nag-prophesy nun, ang alam ko is negro eh, di ba? Hindi pa siya pumuti. Ngayon puputi mata niya. Kasi false prophet siya. Amen? So ngayon, ang imbitasyon ng Panginoon, ito yung magandang pangako ni Lord. Kasi may nagsasabi, baka yung 144,000 na maliligtas. Lalo na hindi tayo ligtas, no? Kasi Hudyo yun. Tinawag katabi mo, Pinoy. O di ba? Yung niya, Pinoy na Pinoy. The invitation of God. Ano yun? Luke 13:28-30. Ang inclusivity. Ibig sabihin, sino yung mga kasama? Tinawag katabi mo, kasama ka kayo? Slim ka na ba? Ito, tatangis kayo at mangangalit. Ay Lord, huwag nawa kami. Binabasa ko lang. Okay? Naawa, kung hindi ka paligtas, siguraduhin mong maligtas ka na bago mag-sarado. Okay? Kung di mo pa tinanggap si Lord, hindi ka pa nagsisisi. Kung nagsisisi ka na, tanggapin mo si Lord. At kung gusto mo, magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito ngayon sa verse 28. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin. Lord, wala akong ngipin. God will provide. Amen. Lord, potato. God will provide. Kasi sabi rito,
Tatangis kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. Anong nangyari? Pinagtabuyan. Shuk, shuk, shuk. Singapangat. Di ba? Parang yung mga pusa namin dito pag nakamoy ng bangkos at manok, gusto pumasok, pinagtatabuyan. Amen? Hindi lang po inayawan. Hindi lang po inayon, ipinagtabuyan. Masakit po ang pinagtabuyan. Amen? Parang kang apangat, parang kang lamok. Okay? Ito yung masaya. Ito yung masaya. Nawa, hindi tayo yung 28, nasa 29. Tingnan katabi mo, 29 ha. At darating ang mga tao sa buhat ng silangan at kanluran. Amen? Sa hilaga at timog at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Amen. Yung mga nagsusumikap pumasok hindi sa sarili nilang kabutihan kundi sa pangunguna ng Holy Spirit. Linawin natin ha. Huwag mong sabihin na gusto kong bumayit at magpakabait para maligtas. No. Ikaw ay ligtas nung tinanggap mo na si Kristo, nananatili kang ligtas dahil sa nangunguna at namumuhay sa iyo na tinuturuan ka ng Holy Spirit. Amen? Hindi mo kaya to kung wala ang Holy Spirit sa iyo. Marami kang blind spot kapag walang Holy Spirit. Pinag-usapan niyo namin, may mga pastor nagtutumbahan, nagkakasala, nagiging immoral kasi wala nang leading ng Holy Spirit. Paano? Si AI nang gumagawa. Naging siya ba yung sabihin? Hindi na sila nagdidepende sa Holy Spirit kundi si AI na. Artificial intelligence or hindi na nag-aaral sa sobrang busy. Busy saan? Activity dito, activity doon, pasikat dito, pasikat doon, lantad dito, lantad doon. Ang nangyayari, sarili na ang kanilang itinatas, hindi na si Kristo. Delikado po yun. Baka mamaya pag kayo ay natuto na, gusto nyo rin ng ganong kalsada. Kaya ano yun? Pag sumakitan po ninyo na makasama dito sa verse 29, nasa east tayo, dito, walang pinipili ang Diyos. Puti, itim, dilaw, pink, may buhok, wala, may ngipin, wala, bibigyan lahat ni Lord. Okay? Magiging anak ng Diyos. At dito po, brothers and sisters, take note. Sikapin po na iyon pa lang na pinag-usapan natin to. The choice is yours. Ang challenge ng Diyos, manatili kang tapat hanggang wakas. At maliligtas ka. Hindi yung, okay lang, okay na, ligtas na ako. Okay lang yung painom, patikim-tikim. Sige, matitikman mo talaga. Nawa, disiplinahin ka ng Diyos para matuto ka. Kasi mahal ng Diyos ang mga dinidisiplina niya. Amen? So, nawa, ipangaral nyo rin to, i-share nyo rin yan. Huwag nyo sabihin na pag nalaman nyo ngayon, para sa akin lang yun. Kung para sa'yo natuto ka, anong gagawin mo? I-share mo. Uy, hindi pwedeng mamuhay ng ganyan. Sabi ni Lord, kung ano narinig nyo, sabihin nyo rin sa kanila. Kunin nyo rin yung chapter, yung verse. Hindi sa opinion natin. Sabi ni Lord, siguraduhin mo kilala ka ng Panginoong Jesus na Kanya. Kasi yung hindi Kanya, kilala niyang kaaway niya. Amen? Yan. So, in-encourage ko ngayon na kasama tayo sa ililigtas ng Diyos kasi binanggit niya. Sa verse 29, sabi niya saan yun? At darating ang mga tao buhat sa silangan, kanluran, sa hilaga, timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Ang gandlangit pala, merong party. Kaya lang masarap ang pagkain doon. Amen? Okra. At dito po, tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang nahuli. Anong tinutukoy ni Lord dito? Pwedeng sabihin na yung bagong akay, naging seryoso, nauna pa sa nag-akay. Pero isa din dito na, ang context nito, yung mga Israelitang nauna. Kaya lang, mas naniwala yung mga hintil. Kaya nauna yung hintil kaysa sa mga Israelita. Amen? So, brothers and sisters, ano ngayon? Ito tingnan natin. So, may panawagan si Lord, magsumikap tayo, at magsumikap tayo makapasok sa pintuan bago niya isarado.
At ang imbitasyon na ito ay para sa lahat ng tao. Kung ikaw ngayon hindi pa tiyak, sigurado yung makapasok ka na sa makipot na pintuan ngayon pa lang. Anytime pwede nang mag-rapture, anytime pwede ka nang kunin ni Lord, hindi mo alam, palakad-lakad ka lang, safety pa, nasa gilid ka ng kalsada, ang daming kamuti, kamuting kahoy, prito, nilaga, sinagasaan ka. Langit. Hindi mo nakita si Lord, iba nakita mo, kasi hindi ka naniwala sa mensahe ng Panginoon. Ayan, ito, panoorin natin, tingnan natin itong when did you or kailan, ano mas tagal ito? Kailan ka? Yan. Kapigan, sika. Awil na ito. Ayan. Tingnan natin ito. The Holy Scriptures are crystal clear showing that, tingnan natin. Sino pang hindi born again dito? You must be born again. Pag hindi ka pa born again, you are not yet born. You're still in your old self. Sa John 3, verse 3, 5 to 7, Jesus answered unto him, Verily, verily, I say unto thee, kaya take note nyo yan, kung meron kayo take notes, screenshot nyo, whatever you want to do, and review it. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, kaya marami ang bulag. Okay, I cannot see. If you cannot see, how can you enter? Amen? Kasi ang sumunod, Verily, verily, balik mo na doon. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter. Take note the two difference. First, he cannot see. Second, he cannot enter. Ang requirements, you must be born again. Dapat mapalitan yung dating ikaw at maging isang bagong nilalang. He cannot see, he cannot enter. Pero marami na rin born again hanggang ngayon, they still don't see the kingdom of God. Hindi nila natatanggap o ayaw talaga nilang sundin yung mga salita mismo ng Panginoon. Because they don't see it. They wanted to be, gising na nagtulog-tulugan. They are pretending, actors and actresses na Kristiyano. Wala pong born again na gano'n. It's either you obey or you don't. Amen? Kasi sabi, hindi ka paghaharian kung hindi mo nakikita. Ibig sabihin, hindi mo naiintindihan kung sino si Kristo. Hindi mo gustong sundin si Kristo. Hindi mo siya gustong paniwalaan. Paano ka makakapasok sa paghahari niya? Amen. Now, let's go to the next slide. The question is, when did you become born again? Hindi ako sasagot nun. Alam nyo dapat. 1, 2, 3. Kasi 3 times ako na-baptize, na born again ako nun. Hindi yun ang born again. Kailan ka nagdesisyon na ikaw talaga ay susunod na sa Panginoon? Kailan mo talaga sinusuko buhay mo? Pag hindi mo sinusuko, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kasi choices, challenges, and choices. Gusto niyo bang maligtas? Taas ang mga kamay ng gusto maligtas. Ay, sukon yung buhay niyo sa Panginoon. Yan ang binigay niya, yan talagang gagawin niyo. Hindi kayo makakapasok sa pintuan kasi walang shortcut. Iisa lang yung pintuan. Sino yung pintuan? Si Jesus. Yung nagsabi niyan. Siya yung doon ka dadaan sa kanya. Tingnan natin to. Okay. Tinanggap ako. Kaya lang, tumalikod eh. Patay. Patay! Tama ka dahil. The question is, kayo rin yung sasagot. Kaya pag hindi pa, andyan yung mga pastors at pastora natin, kung hindi pa, siguraduhin ninyo kasi anytime darating si Lord at dapat ready kayong lahat. Amen? Kayo yung, ito na yung challenge ni Lord. Who will make the choice? Kayo. Okay, so when did you become born again? Pag hindi mo pa alam, you've got a big problem. You must know kung kailan ka pinanganak muli. Next slide. That's your first question, ha? Ayan na. Those who are in Christ, Jesus are new creation or creature. Bagong nilalang. Tingnan mo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat daw ay bago.
Hindi lang ba, ibig sabihin, araw-araw kang binabago ng Panginoon. Amen? Eh paano pag hindi ka pa tumanggap kay Kristo, walang binabagong Panginoon. Nasa dati ka pa rin buhay, patay ka pa rin. Amen? Tingnan natin ang sunod na slide. The question is, kailan ka naging bagong nilalang? Hindi ko alam ang sagot, kayo makakasagot niyan. Kaya pag wala kang masagot yan, kasi yes or no lang yan. Are you a new creation? Maybe. Patay. When were you born again? I don't know. Patay. When did you? Kailan? Next slide. Okay. Ito na. Those who are in Christ had put off the old man and put on the new man. Kailan mo na isinusuot si Kristo sa buhay mo ngayon? Kumusta na pag-iisip mo? Kumusta naman ang pananalita mo? Kumusta naman ang lifestyle mo? Baka kontraktor ka pa rin. Hindi pwede sa Panginoon. No under the table. Kung dishonest ka sa maliit, dishonest ka sa magiging malaki. Di ba? Pero yun, nagkakasino ka, milyon-milyon, ginagawa mong piso. 1 milyon, parang 100. Hindi mo kamanhid nun, hindi ka na nahiya. Binabaha na ang taga-Kalasyaw, wala nang mabiling puto dahil sa'yo. Oh, kung may natitira pa ka pang konsensya, baka konsensya ka naman, bago ka ito ang challenges before I proceed. Tingnan nyo mabuti Our government is talagang may problema sa corruption. Tama, mali? Tama. Religion. May corruption, wala? Meron. Born agains. Churches, Christian churches. May compromise, wala? Ayan, ang hirap. The choices to be holy, righteous, orderly, ay hindi madali. Kasi kahit yung mga nagsasabing born again, sila yung number 1 nagpapasaway. Hallelujah! Sa tingin nyo madali ang inyong tinutungtungang mundo, kailangan natin talaga ang presensya at pangunguna ng banal na Espiritu. Because wala kayong choice. Lahat ay corrupt. Lahat ay compromised. Amen? So, anong gagawin nyo? Isigaw nyo na lang, Lord, dumating ka na. Nawa, kapag kayo'y nananalangin, dumating ka na, Lord, ay talagang handa kang tanggapin si Lord. This is not about head knowledge, this is about heart status. Character, kung ano ang ating puso. Kaya wag lang pa kayo makinig sa sermon. Iuwi nyo yan kasi, when did you? Kung ikaw isang bagong nilalang, sinusot mo na ngayon. Ang ano yon? And that you put on the new man, which is after God, is created in righteousness and true holiness. Kaya hindi po kayo kanta ng banal na aso, santong kabayo. Sa totoo yun, narinig yung awit na yun. Actually, pangungutya yun sa mga banal-banalan, simba-simbahan. O alam nyo yan, kung kayo pa'y ganyan pa rin style nyo, dito po wag. Sabi ng katabi mo, huy, wag kang ganyan. Wag kang banal-banalan. O diba? Pastor-pastoran. Dapat panindigan mo yung panawagan ng Panginoon sa'yo. Amen? Isang pinanganak muli. Ano yon? Isang bagong nilalang. Alright? Next slide. Ayan na, true holiness. Balik ka muna doon. Balik tayo na. True, nakikita niyo ba? Tunay na kabanalan. Ibig sabihin may peke. Naalala niyo yung 4 na klase ng puso? Diba? Yung pangatlong klase ng puso, yung matinik na puso. Kasi akala na matatalino talaga sila. Pineke nila. Akala na makakalusot sila sa makipot na pintuan. Hindi po. Tapos ay singin nila si Lord. Ano yung siningin ni Lord? Balikan natin yung ating verse kanina. Lord, nag-communion kami. Ay, alam Lord, nakinig din kami sa aral mo. Sasabihin ni Lord, hindi kita. It's a tragedy. Okay. So, tunay na kabanalan. Let's go to the next slide. At nandito po yung, the question is, kailan mo ito isinuot? Kailan ka nabubuhay? Ito yan, di ba? Dito, magising-gising ang mga servants.
Nung ginawa dito, ang daming nawalis. Kasi, holiness, righteousness. Nakikita niyo ba ang demonstration ng kapangyarihan ng Diyos? Sa mga may pandinig, makinig. Kasi ang Holy Spirit, buhay na buhay. Sige lang. Parang ngayon, okay lang. Pero pag siya nang kumilos, mabilis siyang kumilos. At hindi mo malalaman pagka nalaglag na tulad. The question is, when did you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness? Ang tindi ng challenges ng ating inaharap. Kurap ng gobyerno. Ano ba? Reliyoso. Hindi naman totoo. Kompromiso mga Kristiyano. Kaya talagang makipot ang daan ng kaligtasan. Amen. Kala niyo dalit yung lulusot na. Sabi niyo, dumating ka na nawa, Lord. Tama kung dumating si Lord, handa ka na talaga. Okay. Then let's go on. So the Lord Jesus Christ came to save people from their sins. Dumating si Kristo para magligtas. So, sino gusto maligtas, magpaligtas. Amen ba? Matthew 1:21. Ba't naging she yan? Hindi yan she. And he shall bring forth. Ang babae yan talaga. And she shall bring forth a son. Alam naman lalaki ng buntis. And she shall bring forth a son. And thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. So dumating lang si Jesus para magligtas. Hindi para maging presidente at kontraktor. Dumating siya para magligtas. Walang trabaho, walang kaming gagawin dito kundi akayin lang para maligtas ang tao. Hindi tayo magtatatag ng bagong reliyon, natatag na ng Panginoon. Kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaluluwa ay dapat maging banal, may suot ang bagong tao, at sumunod sa kabanalan ng Diyos. I-pray care share mo yung mga alam mong hindi pa ready. Amen? Kapag hindi ka rin ready, mag-ready ka na. Kasi makipot ang pintuan. Then next slide. Anong sinabi dyan? The question is, kailan mo naging Panginoon si Kristo at kailan ka niya naligtas sa kasalanan? Hindi mo maliligtas sarili mo, never. Maliban sa namatay, nabuhay, at muling babalik. Siya lang tagapagligtas. Whether you believe it or not, that's not our problem. It's your problem. Amen. Kasi yan ang utos ng Diyos. Israel exists. At ang huling action, ang ginawa niyo na talagang napupot na ang kalaban sa bansang Israel kasi dyan naman talaga babalik ang Panginoong Hesus. Bakit? Nagagalit ang mga bansa sa isang bansang maliit, ang pangalan ay Israel. Kasi pinapatunayan na ang salita ng Panginoong Hesus, ang Bibliang ito ay totoo at buhay. Kung walang Israel, okay lang sabihin ko ito ay haka-haka. Wala akong ebidensya. Pero sa nangyayari kinikilos ng mga bansa sa buong mundo, sa paggagalit nila sa bansang Israel, sapagkat doon talaga babalik ang Panginoong Hesus. Bakit sila galit? Bakit sila napupuot? The question is still the same. When did the Lord Jesus Christ become your Savior? Kailan ka niligtas ng Panginoon sa iyong kasalanan? These are facts. These are reality. Nandyan yan. Nag-speak si Prime Minister Netanyahu, galit na galit sila sa Israel. Why? Dahil ba sa Hamas? Dahil ba sa Gaza? No. Dahil sa mga propesiyang natutupad. Amen. You cannot deny it. Ba dito, ba doon, gera dito, gera doon. Anytime pwede nang sumiklab ang World War III. At sino, alam nyo ba kung sino ang magkukos ng World War III? Hindi ko masasabing finality, pero ngayon, ang eroplano ng Russia palipad-lipad sa gilid ng Europe. Naghahamon. Alam nyo, sinabi ni President Trump, you know why I'm saying this? Kasi maraming tao pa hindi pa naniniwala sa nasusulat na totoo. Ang sabi ni Trump, when they cross that line, shoot them. At when they shoot one plane, ano mangyari? Sierra versus NATO. Why am I saying this? Kasi yung iba, masyadong biblical. I'm telling you, reality. Hindi mo pa rin matanggap, problema mo na talaga yan. May tama ka.
So the question is, when did the Lord Jesus Christ save you from your sins? Pag hindi nyo masagot to, you are still outside the door. Hindi ka pa nakalusot sa makipot na pintuan. Next slide. The Lord Christ Jesus came to deliver people from the slavery, power, and dominion of sin, and grant them freedom from sin so they can live and serve God in holiness and righteousness all the days of their lives here on earth. Amen? Stay muna doon. Balik muna tayo doon. Kaya napakahalaga sa isang kaluluwa ang tumanggap at magpadisipulo sa Panginoong Hesus habang nabubuhay niya. Madali bang mamuhay sa inyong kalagayan, sa sarili ninyo? Ask yourself, madali bang mamuhay ng banal? Mas madali pa magkasala kaysa magpakabanal. Mas madali pang magpatukso kaysa sa sumunod sa salita ng Diyos. It's a challenge. This is reality. Di po ba? Pero alam niyo, mas gusto pa nila sumunod sa relihiyon kaysa sa salita mismo ng Panginoon. Ito yung contrast. Marami ang gustong maging reliyoso, ngunit hindi maging katulad ni Kristo. Mas naniniwala sila sa kanilang established na relihiyon kaysa kay Kristo. Nakikita niyo ba yun? Ang daming kulto. Kasi mas inuuna nila yung relihiyon nila kaysa sa sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya sasabihin ni Jesus, nakita niyo ba yung problema? Hindi ko kayo kilala sa dulo kasi ang gaganda ng pangalan ng simbahan. Alam niyo na, nandun lang yung pangalan ng Kristo, ni Jesus Christ, pero sinusunod ba nila yung utos ng Panginoon? Hindi. Kaya kayo, bawat isa, ay maging smart. Sino magtuturo sa atin? Amen. Huwag sabihin si pastor. Ang dapat magturo sa inyo, bawat isa rito, ay ang Holy Spirit. No, please. Huwag sabihin si pastor. Naku po, ano tayo? Relihiyon na rin. Magiging kulto tayo pag ganun na ng ganun. Yes, I can share with you, I can remind you because that's my task to make sure na tayo lahat ay buhay at gising, na tayo ay magpasakop sa Holy Spirit. Anong ginagawa natin dito? To have fellowship, to worship God together, to grow together, to strengthen, to encourage each other. Amen? Hindi tayo rito para makinig lang kayo na makinig sa akin. Hindi po ako yung tagapagligtas. Dapat siya ang inyong kausap. Amen po ba? Para mamuhay ka ng sa buong buhay mo, natututo kang maging tapat sa Panginoon. Ayan po, nandyan. Next slide. Ano yung next slide? May verse dyan. Luke 1:74-75. Sabi po dyan, that He would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all the days of our life. Tingnan niyo po mabuti yung verse na yan. Tayo ay niligtas ng Diyos mula sa kadiliman, sa pagkaalipin, sa pagkabulag, sa pambubulag ni Satanas. Tayo ngayon ay para maglingkod sa Kanya ng walang takot, kundi talagang sa masasabi natin ng ating Ama ay ang Panginoong Diyos. Amen po ba? At habang tayo nabubuhay ay tayo ay nagiging matuwid, hindi sa sarili nating gawa, kundi sa pangunguna pa rin ng Holy Spirit. Kasi dapat yung mga Word of God na naririnig natin, lalabas yan. Magiging lifestyle mo yan. Alam mo sino magagalit sa'yo? Number 1 na magagalit sa'yo pag namumuhay kang mabuti at matuwid sa Panginoon, si Satan. At utusan niya yung mga demonyo para guluhin yung mga isipan na mga pwede niyang gawing alipin. Kasi alipin nga yan eh. Para manggulo. Kaya kung pwede, huwag kang sumama sa tagagulo. Guluhin mo na ang sarili mo paano ka makapasok sa makipot na pintuan. Amen po ba? Nakikita yung kalaban, hindi ikaw yung kalaban. Ang kalaban ay yung hindi mo nakikita. Kaya galit na galit ang mga tao sa Israel, hindi yung mga tao yun. Ini-inspire sila ni Satanas na magalit sa Israel kasi may babalik kasi doon na tagapagligtas. Ang pangalan niya ay si Yeshua. Jesus. May pinost nga si Brother Michael, di ba? 2 years old. Kilala niya na ang tunay na pangalan ni Jesus. Yeshua. Yan ang pangalan. Amen. Kaya hindi kayo naligaw ng landas. Pero maliligaw kayo pag hindi kayo nakinig sa salita niya. Amen.
At kung hindi ang Holy Spirit ang magtuturo sa inyo, personally sa inyong mga bahay, dapat yan ang inyong naririnig, hindi yung radyo ng kapitbahay. Nakikita nyo ba? Ngayon makikita nyo, magiging sensitive ang mga tenga ninyo. Pag ikaw talaga gusto mong makasunod ka sa Panginoon, very sensitive yan, nakakairita. Kasi binubuyo niyan, ang pag-ibig kay sakit. Ikaw naman, oo nga. Mamaya, gusto mo na magpabuntis, gusto mo nang mambuntis. Alala. Dadami ng populasyon. Okay lang kasi may tupad, may 4-piece. Bansa. Yung pala, yung binigay sa'yo, galing sa flood control. Yun na yun. So para po makapaglingkod tayo ng wasto sa Panginoon, tiyakin ninyo yung mga tanong niya. Babalikan natin. Let's proceed. Ilang slide pa ba yan? 30? The question is, when did the Lord Jesus deliver you from the power and the dominion of sin? Ibig sabihin, dapat dito mananagumpay ka na. Ibig sabihin ng mananagumpay, tinukso ka. Sinunod mo si Kristo na nagtagumpay ka. Nagising ka ulit kinabukasan. Yung tukso, dinagdagan. Dapat, susunod ka pa rin kay Kristo, magtagumpay ka ulit. Amen? Ibig sabihin, napapractice mong magtagumpay dahil sa tulong ng Panginoon. Amen? Hindi yung, nagugulat nga ako di ba? Di, huwag na natin talakayin yan. So the question is, nagtatagumpay ka ba sa iyong buhay? Sa kasalanan? O ikaw ay natatalo pa ng kasalanan? So pag natatalo ka, ibig sabihin ngayon, mag-reset ka. Nakakababad ka ba ng masigit pa ng ilang oras sa entertainment kaysa sa entertainment ng Holy Spirit? Ibig sabihin, pagninilay. Kaya maraming Kristiyano na sana, walang alam. Kasi akala nila, Sunday lang, okay, kilig tayo. Hindi sila nagninilay, hindi sila nag-aaral, hindi sila nagsusumikap sa throughout the week na lumago spiritually. Hindi po, kailangan nyo lumago. Kahit picture lang. Kahit picture lang, may mensahe, dapat maintindihan mo na kung ano yung pinapahati na ng Diyos dyan. Kung mahilig ka sa Facebook, ang dami sa Facebook. Sa totoo lang, mapapagod isip mo. Sa dami ng pwede mong pag-aralan na ikaw ay lumakas spiritually. Tanong yung katabi mo, gusto mo ba talaga maligtas? Tingnan mo, totoo ba yung ngiti niya? Mamaya ka sa akin. Amen? Okay. Kailan natin nasusubukan? Di ba araw-araw yan? Yung dating buhay natin, gustong ibalik tayo doon. Yung dating pagkatao natin, gusto tayong hatakin doon, pabalik. Okay, so nawa, unti-unti nyo i-apply salita ng Diyos para ma-experience nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Sige, tapigil ka din mo. Bored ka na ba? Magpa-board ka pa, marami pa. Alright, go down. Sige, ma-board ka. Nandito ka. Kailan? When did the Lord Christ, Jesus, grant you freedom from sin? So you live and serve Him in holiness and righteousness. Kailan daw? Kailan? Okay, kayo na rin sasagot niyan. Tingnan mo sarili mo. Nakikita mo sarili mo? Pogi ka mo, pogi. Ganda. Kayo na po ang sasagot niyan. Kailan ka ba napalaya sa kasalanan at namumuhay sa kabanalan at katuwiran? Sino po nakakaalam niyan? Kayo lang. Kasi pag nag-sermon ako dito, hindi ko alamin yung personal na buhay. I don't know. Akala na, sakit naman magsalita, pinapatamaan ako. Nagbabasa lang ako ba? Malay ko ba, nandun ba ako sa inyo? Nagkabit ba ako ng CCTV sa bahay niyo? Hindi ko kailangan bantayan kasi sarili ko rin is binabantayan ko na hindi ako mahulog sa kasalanan. Amen? Dapat ang nagbabantay, nagtuturo sa iyo ngayon ng Holy Spirit. Hoy, chismosa, tumigil ka na. Hoy, mapanirang po rin, magtigil-tigil ka na. Hoy, mga pait dyan, gawin mo namang sweet and sour. Amen? Dapat, nagbabago na ang iyong sarili. May nakatingin man o wala, isa ka ng bago nila lang na, ay Lord, sorry hindi mo nagbasa. Ay Lord, sige, turuan mo ko. Pag ganun ka, hindi ka baliw. Ibig sabihin, namumuhay ka na sa spiritual mong pagkatao.
Uy, isang shot naman dyan. O sige, shot tayo ng isang chapter. Wow, di ba? Kala mo ha. Inom tayo ng Espiritu ng Diyos. Kala nyo ha. Pag nagyaya sila, inuman tayo. O sige, anong chapter? Yes. O kain tayo. Anong menu? Genesis, Old Testament o New Testament? Ano nagaan? Tingnan natin kung hindi kayo biglang naging mga... Kasi ang susunod po ng mga series na ituturo ng Diyos is gagamitin nyo na daw yung armor. Gagamitin nyo na paano maging effective ng Christian. Kasi tingnan nyo, ang balak ng kaaway, walang matira dito. Pero ang balak ng Diyos, kayo ay gagamitin niya para baliktarin ang kinaroroonan ninyo. Amen? Gusto niyo bang paggamit sa Panginoon? Gusto niyo ba na talaga makita niyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay? Ng Holy Spirit ay talagang ginagamit ang inyong buhay? Kayo po yung magdi-decide nun. It's your choice. The challenges are there. The teachings are there. It's your choice to apply. And when you apply, anong kapalit nun? Rewards. Amen? Rewards. Ang parating na tema natin is ano yun? Refine for breakthrough. Ibig sabihin, katagumpayan ito. Pagpapala, mga karanasan mo sa Diyos na hindi mo inakalang gagamitin ka ng Diyos. Amen. Dati kakaupo lang ako. Bakit ngayon? Lord, salamat. Binigyan mo ng privilege at opportunity. Hindi lang ako kumakanta, Lord. Sumasayaw pa. Hindi lang sumasayaw, tumutugtog pa. Hindi lang po tumutugtog, sumasayaw, kumakanta. Nangangaral pa. At hindi lang po yun. Kahit yung may sakit, pag nililis, gumagaling. Gusto niyo ba yan? Gusto ni Lord yun sa'yo. Kaya lang ikaw, ang tanong, gusto mo ba? Sabi ng Panginoon, mamarkahan niya yung mga totoong Kanya kapag nagpalayas ang demonyo, magpapagaling, mga ngaral ng salita ng Diyos, at gagamitin niya para sila ay maligtas. Kaya dapat ligtas ka bago ka magligtas. Nakapasok ka sa makipot na pintuan bago ka magsasabi na magpapapasok din. Hindi tayo yung magdadala sa pintuan. Dadali lang natin sila sa pintuan, sila yung dapat pumasok. Amen? Bago sumarado yan. Now, let's go down to the pangilang slide. Baka 10 pa. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Wow, saya, di ba? If the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Sino lang magpapalayo sa atin? Si Kristo lang. Hallelujah! Okay ba? Sabi mo sa katabi mo, board na board ka na ba? Matagal pa to. Let's go! Sige, mag-board kayo. Pagdating sa simihan, yung mata mo, maluha-luha ka pa. Dito, kaligtasan mo, parang kakapagod. Hindi talaga makakapasok sa makipot na pintuan. Kasi dito, magsumikap kang nakikinig. Magsumikap kang mag-aral. Magsumikap kang makipag-fellowship at matuto. The question again, when did God of truth, the Lord Christ Jesus, set you free from captivity, slavery, power, and dominion of sin? Kailan ka? Kasi sa totoo lang, sabi na, hindi siya nagkakasala. Pwede tayo magkamali, pero hindi natin ini-enjoy ang kasalanan. Dapat, Lord, sorry. Bumagsak ako. Parang yung mga, sino nanonood dito sa Senate, Senado? Ako po'y nagsisisi. Naging marupok po ako. Pero ngayon salamat, bilyonaryo na ako. Ay. Nagsisisi. Dapat kung nagsisi kayo, suli mo lahat. Magna. Kaya kung kayo nagsisisi, ano isusuli nyo sa Diyos? Ang inyong kasalanan. Sino ba ang namatay sa kasalanan? Si Kristo. Anong dapat isuko sa Kanya pag nagsisi ka? Yung kasalanan mo. Kasi siya ang nagtubos niyan. Hindi mo na dapat dala-dala yan. Isa ka ng bago. Nilalang. Manatili kang bago. Na binabago. Araw-araw ay binabago. Amen! Huwag yung, Lord, again. Natalo ulit ako. Sorry, Lord. Tapos mamaya, binago ka na. Binigyan ka ulit ng bago. Mamaya, kinabukasan, wala pa 1 oras. Lord na naman. Paano na pag hindi mo na kaya humingi ng tawad sa Diyos? Dahil hiyang-hiya ka na, naging proud ka na.
Sa totoo lang, huwag natin paglaruan. Pag tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na binago na tayo, patuloy tayo magpabago. Hindi yung, okay na, ligtas na ako. Hindi gano'n. Tuloy-tuloy ka hanggang sa ma-rapture ka. Hanggang nandun ka na sa upuan mo doon na, yes, nandito na kami sa kainan. Ano kaya ang pinala ni Lord? Lechon belly. Mas masasarap ang pagkain ng langit. Amen po? Sige, tuloy na natin para hindi na kayo maboard. Naboboard ba kayo sa presensya ni Lord? Ay, hindi. O sige, may isang oras pa. Sinners are transformed and become fellow citizens with the saints where the Holy Spirit dwells. Amen. In short, anong citizenship natin? Pinoy. Sa ngayon. Temporarily. Pero ang citizenship natin ay sa langit. So, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Hindi na po tayo sinners. Lahat ng mga anak ng Diyos ay saints. Santo. Hindi santo papa, santo mama. Hindi po lahat ng tumanggap kay Kristo ay hindi na sinners ang tingin ng Diyos. Sila na po ay saints. Do you understand that? Kasi yung iba nananatili, naniligtasan ng Panginoon. Para sabi, Lord, we are still sinners. Ano yun? Naligtas ka ba talaga o hindi? Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin? If you are born again, you are no longer a sinner. You are already a saint. Kasi kung sinner pa rin ang paningin mo sa sarili mo, ibig sabihin, hindi ka naligtas ng Panginoon, nanatili ka sa dati mong kalagayan. Huwag po kayo magpaloko sa demonyo. Sabi mo sa katabi mo, santo ka na. Hindi ka bayo. Amen? You are no longer a sinner. You are a saint. Though in your sainthood, there is a process of regeneration. There is a process called sanctification. Amen? Kasi yung dati mong pagkatao, hindi mo na mamumuhay kundi isa ka ng bagong nilalang na unti-unting binabago, depende sa iyo kung gaano kakabilis magpabago. Amen po ba? Lord, gusto ko na talaga magamit mo. Di ba prayer and fasting ka? Sino gusto dito magpadala ng Diyos sa... Magandang tanong tingnan ko kung meron. Sino ang gusto gamitin ng Diyos mightily and greatly? Taas ang kamay. Ay, meron Okay. Umpisa mo na mag-prayer and fasting. Ay, ayun na sabi ko. Ayun, Take note, si Jesus, 40 days nag-fast after siyang na-baptize. Bago niya ginawa yun, magbuhay ng patay, mangaral ng mabuting kaligtasan. Kaya kung gusto malaman ang role mo, sino dapat kausapin mo? Ako? No, not me. Si boss. Si Jesus. Lord, ano pong gagawin ko? Sabi ko, Lord, sige, mag-pray and fasting ka. Wala na. Chang. Hindi na pwede. Hindi ka pwede. Kasi yung requirements pa lang, hindi mo na nga kaya umpisa. Paano ka pagagamitin mightily and greatly ng Diyos? Paano kanya iharap sa leon, ikuting, hindi mo kayang labanan? O palitin ko pa, ipis. Diba? So brothers and sisters, that's it. Now let's go down. So iba na ang kuha natin. The question is, when did you become saints? O baka sinner ka pa rin. Kaya tuloy, paulit-ulit ka doon sa circle kasi naisahan ka ni Satan. You have to believe that you are no longer that sinner. You are a new creation. You are now a saint. Amen. Kaya nung nangyari sa Lingayen, na nakompronta natin yung puspos ng demonyo, ang binabalik niya yung dati kong pagkatao. Alam mo sinabi ko kasi nga, no! I am already saved by the blood of Christ. Hindi na ako yung dating ako, ay isa na akong bagong nilalang dahil kay Kristo. Tumahimik ka, maingay ka. Ikaw tumahimik sa pangalan ni Jesus. Doon na siya lumuhod. Kasi ang binabalik niya yung dating ikaw. Kasi alam ni Satanas yung dating ikaw. Alam niya yung mga pinaggagawa mo. Kasi sino bang nagpagawa noon? Siya. May libro din siya O di ba dati tayong magka-Berks? Di ba ikaw yung dating nanonood ng ganito? Ikaw yung dating nagsusugal ng ganito? Ikaw yung dating nangungupi? Ikaw yung dating nangungupi? Ikaw yung talagang nanggugulo? Record din niya yun. Tatalit niya kayo sa... O, di ba Lord? Si Juan, di ba ganito siya? Di ba? Kaya ang tawag sa kanya ay accuser. Sasabihin ni Lord, kaya nga, wala na siya, wala ka ng kapangyarihan sapagkat nakipag-isa na siya sa akin. Isa na siyang bago, wala ka ng karapatan sa kanya. Kasi tinubos ko na siya doon sa kalbaryo ng cross.
Kaya kung kayo nagigilty pa sa nakaraan nyo, hindi ka paligtas. Paulit-ulit ka sa sinner. You are already a saint. Amen? May mga santo na ba dyan? Santa Mirasol. Tahong-tawa naman si Siley. Magbago-bago na kayo, ha? Mama kayo, santo-santita kayo dyan. Alright. Sige, baba. You must be born again. Alright, so yan po. Nanawa sa araw na to ay hindi kayo na-bored, kundi nababago kayo ng Panginoong Diyos. Ang hamon ng Panginoon, make every effort. Gawin mo lahat na makakaya mo na hindi ka mapahamak ni Satan.